Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon pong tayo ay nasa harapan ng ating minamahal na Poong Jesus Nazareno at ngayon ay natitipon at nag-e-enjoy sa kanyang mahal na presensya. Minsan po bang natanong na ninyo na ano kaya ang pagtingin sa atin ng Diyos? Paano kaya tayo tinitignan ng ating Jesus Nazareno? Marahil sa kanyang kabutihan, lahat tayo sa kabila ng pagkakaalam na tayo ay mahina, tayo ay makasalanan, tayo ay may pinagdaraanan, lahat tayo tinitignan niya bilang mga minamahal niyang kapatid na magaganda, gwapo, at may mga kabutihang taglay. Pero ibahin naman po natin ang usapan. May biyaya po tayo ng pagtingin. Paano naman po kung tayo ang tumitingin sa iba? Napakadaling sabihin na napakaganda mo, napakagaling mo, napakahusay mo, ikaw ang aking iniidolo. Pero madami ding nagsasabi at napakadali ding sabihin na hindi yata maganda ang ugali mo, pangit ka, hindi ka totoo sa iyong salita. Mga bagay na tila namamaliit at nampapahamak ng tao. Sa ating pong salmong tugunan, narinig po natin ang mga salitang ito. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. At ito po ang nakita nating katotohanan sa mga pagbasa po natin, na kung papaanong tumingin ang Diyos sa kanyang nilikha, lalo na ho sa tao. Nilikha niya ito at tinignan ng may luningning at kadakilaan. May karangalan,
may paggalang, tinitignan ng may dignidad. Noong pong si Jesus ay nasa Capernaum upang magturo at upang palayain ang lalaking ito na inaalihan ng masamang espiritu, ang kanyang pagturo at ang kanyang paghilom ay isang pagtingin ng Diyos na ang mga taong ito dapat dinadakila, dapat minamahal, at dapat inaaruga. Hindi man kailanman ginawa ni Jesus na maliitin ang tao. Hindi niya man nang ginawa na saktan ang taong dumaan sa kanyang palad. Bagkus, ang lahat ng mga taong dumadaan sa kanya mula noon hanggang ngayon na tayo po ay naririto, ay mga taong hindi niya minamaliit, hindi niya kinahihiya, pero mga taong kanyang dinarangal at ginagalang. Napakadali po na tingnan at alalahanin at ilagay sa puso kung papaanong ang Diyos ay tinitignan tayo ng may kadakilaan, may dignidad at may respeto. Malaki-laking hamon po ito para sa bawat isa sa atin. Tayo ba ay patuloy na nagmamaliit ng tao? O di kaya minsan baka yung sarili natin minamaliit na din po natin? Mga kapatid, araw-araw ay pagkakataon para hindi maliitin ang tao, hindi para hiyain ang tao, kundi para dakilain at bigyan ng dangal ang tao. Ang inyo pong pagiging magulang sa inyong mga pagmamahal sa inyong mga asawa, pagbibigay ng dangal at kadakilaan yan. Ang inyo pong pagiging mabuting tao sa mga taong bibigyan po ninyo ng tulong at presensya, hindi po yan pangmamaliit, pagbibigay yan ng karangalan sa kanila. Sa mga taong dinamayan po ninyo sa oras na kanilang krisis, pagtingin yan sa kanila na sila ay hindi dapat minamaliit na tao, kundi mga taong dapat mahalin ng totoo. Hayaan po natin na habang nasa harapan tayo ng Diyos, matignan niya tayo ng may kadakilaan at paggalang. At sa atin pong pag-uwi, sino man ang makasalubong natin, ang ating buhay, ang ating pananampalataya, ang mga bagay na mayroon tayo, maging pamamaraan upang hindi manliit ng kapwa, kundi bagkus, magbigay ng dangal, pag-ibig at dignidad sa kanila araw-araw.